Bayaran mo ba dapat yung kabuuan? Talaga. Napangakuan din si Mang Jolan Bartolome ng magandang trabaho sa London at cash advance na 300,000 pesos. Kabilang siya sa 700 kataong na biktima ni Bridget Lugarta alias Valerie Valero, isang illegal recruiter. Parang ako tulala eh. Lahat ng ko, sama ng loob. Pati sana ako napapagalitan pa yung anak ko eh. Wala na kami rito. Malapitan, masyado. Gutom na. Gutom na. Inaabot namin dito. Yung bahay at lupa namin, sinangla namin yan dahil wala na kaming pambayad sa kuryente, sa tubig. Nagamit namin yan sa pag-seminar ni Jolan. Naubos lahat yun. Halos ngayon nga lahat. May utang kami sa kapitbahay namin. Hindi namin alam kung paano namin nababayaran. Sobrang nakakapanghinayang. Ang iniisip ko yung pamilya ni Jolan. Iniisip ko yung kanyang mga anak. Umasa sila eh. Binenta nila yung bahay nila para dun lang sa pangarap na makapag-abroad yung kanilang ama. Tapos ganito lang yung mangyayari. Sobrang nakakalungkot. Pero ang numero unang suspect na si Bridget Lugarta, pinaghahanap pa rin. Nagpapaganda siya, nagpapasarap siya, pero ang mga taong niloko niya naghihirap. Walang makain. Ang mga anak ko, Diyos ko, Mama, isang pagpagano natin. They will be proven guilty, no? Life sentence po to. Talagang nasa puso ko na masosolve tong kaso na to. Kasi kahit ako na lang matira, ipaglalaban ko to. Hindi ko alam paano ka pa nakakatulong. Pilipino ka pa naman, dapat tumutulong ka sa kapwa Pilipino. Sana makonsensya ka, kasi hindi ko alam kung ano yung dahilan mo para manloko ng ganun karaming tao. Pero hindi ko alam kung paano ka papatawarin ng konsensya mo doon sa ginawa mo sa mga taong to. Ayon sa Republic Act 1842, maituturing na illegal recruitment ang pangangako o pagre-refer ng trabaho sa ibang bansa ng mga dilihitimong agency o individual, may kapalit ng pera o wala. Ang POEA ang ahensya ng pamahalaan na nagpoproseso sa mga kontrata ng mga OFW. Dito makakasigurado ka na yung kontrata mo sa abroad ay legal at mabibigyan ka ng proteksyon. Kaya naman, sa bawat sulok ng opisinang ito, may makikita kang mga nakapaskil na nagbibigay sa iyo ng impormasyon kung paano makakaiwas sa mga illegal recruiter. Gumawa din kami ng profiling ng mga victims natin. Usually, yung mga nabibigtima dito yung mga hindi qualified pero resistant government. So, ibig sabihin, ang nangyayari, yung mga tao na nabibiktima ng illegal recruiter, ito yung mga ayaw kasi mag-training, gusto nang mabilisang makaalis. Makabilis na. Pero may consequence yun, sir, di ba? Kasi hindi ka nakakasigurado. Kaya para hindi maging biktima ng illegal recruitment, huwag mag-apply sa recruitment agencies na walang permit mula sa POEA. Huwag makipag-ugnayan sa ahensyang walang job order at sino mang hindi lisensyado ng isang kumpanya. Huwag makipagtransaksyon sa labas ng opisina. Huwag magbayad ng sobra sa pinapayagang halaga ng placement fee. Huwag magbayad ng placement fee hanggat walang employment contract at official receipt. Huwag maniwala sa mga fixer at humingi ng resibo kapalit ng placement fee. Ang sabi ng POEA, 6 months daw yung karaniwan na processing ng papeles ng isang OFW. So kapag sinabihan kayo, nangako sa inyo yung recruiter na, oh, next month, aalis ka na, medyo magduda ka na. May mga ahensya ng pamahalaan na pwedeng mag-guide sa atin tungo doon sa ating pangarap. Na legal, na walang sabit, na hindi ka maaabuso, na meron kang proteksyon. Gamitin po natin ito. Huwag tayong magmadali kasi minsan sa pagmamadali natin, nabubulagan tayo. Tapos hindi rin natin nakakamit yung pangarap natin. Yung pangarap natin, nagiging bangungot. Alam mo, bayan naman natin ito, napakadaming nagugutom. Kaya nung kami bumalik sa States, let's start a charity-oriented program. Feed the hungry orphan, sabi ko.
Maraming hinahangad ang 11 taong gulang na si Kimberly. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang nurse. Pero tila imposible ito, lalo na't iniwan na siya ng kanyang mga magulang. Sila lolo't lola na po kasi ang kinagisnan ko. Akala ko po kasi sila ang aking totoong magulang, pero hindi pala po. Yung anak ko, naawa naman ako. Kaya dito na lang namin pinaano ko, hindi. Ewan ko kung saan siya pupunta. Iiwan niya yung bata o kaya pamimigay daw niya. Sabi ko, wag na lang. Dito nalalagaan ko na lang. Pero malayo sa kinalalagyan ni Kimberly, merong nakakaalam ng kanyang pangarap. Dito sa Washington, D.C. sa Estados Unidos, merong isang grupo ng mga OFW na nagsisikap tuparin ang mga hiling ng mga batang tulad ni Kimberly. Sila ang Feed the Hungry Foundation. Ako si Tessie Calderon Alarcon, founder ng Feed the Hungry at ngayon kasalukuyan Executive Director. Sa aming pagpapasyal na mag-asawa, nakarating kami po sa Los Baños. Naka-meet kami ng isang orphan na bata. Doon para kaming tinamaan ng habag sa bata na orphan. Let's start a charity-oriented program, Feed the Hungry Orphans. Kwento ng mag-asawa, hindi naging madali nung simula ang kumalap ng tulong. Ang mahirap ay yung pagko-convince sa mga donors na we are a legitimate association who's really helping the Philippines. Pero mula sa simpleng gift-giving project sa ilang mga bata noong 1991, dumami ang mga tinutulungan ng Feed the Hungry Foundation. Dahil sa pagsisikap ng mag-asawa, ngayon may 30 feeding centers na ang foundation mula Apari hanggang Hulo. May mahigit 50 classroom na rin silang naipatayo at 100 scholars na pinapaaral. Kabilang na si Kimberly. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin para makapag-aral at sana po umunlad pa po ang foundation niyo. Dahil sa dami ng kanyang natulungan, ginawaran si Tessie ng Presidential Award noong 1998 at kabilang din siya sa Filipino-American Hall of Fame sa Los Angeles. Yung mga ganyan, nakakakuha kami ng mga award because nakikita nila ang mga proyekto namin. Pero bago narating ni Tessie ang tagumpay, nagsimula siya sa Amerika bilang isang single mother na kumakayod para sa kanyang pamilya. As far as financial, mahusay ang buhay ko rito. Pero siyempre gusto kong pumunta sa States para ang mga anak ko makapag-aral sa States. Dito sa States, talagang naghirap ako. Ultimo $1 hindi ko ginagastos. Nagkaroon ako ng frozen bite, nagkaroon ako sa kakatipid ko. Pero sa awa naman ng Diyos, umasenso ako sa trabaho ko. Sabi niya, pero para kina Tessie at sa kanyang asawa, simula pa lang ito. So there are more classrooms to be built, more to be done. Although we are doing it 1 or 2 classrooms a year, at least we are contributing something. And that's a good feeling that we are helping the kids. Ang aming wish ay mag-continue naman ang success ng Feed the Hungry.